Hayaan niyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas na ito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto, kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at tinaksil ang ating sambayanan. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po ay pwede nang makaladkad tayo sa giyera na wala namang mong kinalaman. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayanang Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan na wala namang tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang ating Panginoon sa krus, at bagamat ang Pilipinas po ay pwedeng makaladkad sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa krus dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po ay babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po ay linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargetin tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po manlusob sa ating mga karating na bansa. At dahil po dyan, maski wala naman tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang bayan, pwede po tayong makaladkad at pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikaw ay mayroong responsibilidad. At yan nga po ang malungkot na katotohanan na dahil ayaw ng mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto, hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero wag po tayo mag-alala. Mapapako po tayo sa krus, magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po ay dadapa at maraming mamamatay. Pero hindi po yan sa matagal na panahon dahil darating din po ang Pasko ng pagkabuhay. Babangon din po ang bayan. Tayo po ay babagong muli bilang marangal na bayan at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin, ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino.